Isang gabing madilim, habang ang hangin ay dahan-dahang humihip mula sa kabundukan, isang matinding sigaw ang umabot sa tainga ng mga tao sa isang liblib na baryo sa Hilaga. Hindi ito ang sigaw ng kalikasan, kundi ng isang tao, na tinatangisan ang isang masakit na kapalaran na tila'y kaloob ng isang nilalang mula sa ibang mundo. Kung may isang bagay na hindi matatawaran sa buhay ni Mang Andres, ito ay ang kanyang walang katapusang paghihirap. Si Mang Andres ay isang ordinaryong tao. Isa siyang magsasaka, na madalas ay hindi alam kung saan kukunin ang pang-araw-araw na pagkain para sa kanyang pamilya. Lumaki siya sa isang mahirap na baryo, kung saan ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit hindi lang sa kahirapan natapos ang kanyang mga suliranin. Mula nang magkabaha sa kanilang baryo 3 taon na ang nakalipas, nagsimula siyang maranasan ang mga kakaibang bagay na hindi maipaliwanag. Madalas niyang naririnig ang mga tunog na parang may mga naglalakad sa kanyang likod, kahit na wala naman. Naramdaman niyang tila siya'y sinusundan, at may mga bagay na nagbabago sa kanyang paligid nang hindi niya namamalayan. Isang araw, habang siya'y nag-uusap ng masayang tungkol sa pangarap nilang makalabas sa hirap, kasama ang matalik na kaibigang si Aling Iska, isang mangkukulam na kilala sa kanilang baryo, nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na kaganapan. Magkasama silang nag-aani ng palay nang biglang mawala ng sigla ang buong paligid. Ang mga ibon na karaniwang umaawit sa umaga ay tahimik, at ang hangin ay tumigil sa pag-ikot. Laking gulat ni Mang Andres nang makita niyang may kakaibang anino sa likod ng kanyang kaibigan. Tumalikod siya para tignan kung anong nangyari, ngunit nang lingunin niya si Aling Iska, wala na itong kibo, mistulang iniiwasan siya ng kanyang mata. Aling Iska. Anong nangyayari? Tanong ni Mang Andres, ang tinig ay nanginginig sa takot. Ngunit si Aling Iska, sa halip na magpaliwanag, ay nagbigay lamang ng isang malungkot na ngiti. Minsan, may mga bagay tayong hindi kayang kontrolin, sagot nito na tila may alam na hindi kayang ipaliwanag. Basta't mag-ingat ka, Mang Andres. Ang mundo natin ay puno ng mga nilalang na hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng puso. Dahil sa sinabi ni Aling Iska, nagsimulang mag-isip si Mang Andres. Hindi lamang siya ang nakakaranas ng kakaibang mga bagay. Minsan, habang natutulog siya, nagigising siya ng 10 oras ng gabi dahil sa mga tunog ng mga naglalakad sa kanyang bakuran. Minsan, makita niyang may mga anino sa mga sulok ng kanyang mata. Habang ang araw ay lumilipas, nagiging mas malinaw ang mga palatandaan ng presensya ng isang nilalang na hindi bahagi ng kanilang mundo. Isang gabi, hindi na kinaya ni Mang Andres ang takot na sumik sa kanyang puso. Pumunta siya kay Aling Iska upang humingi ng tulong, ngunit sa kanyang pagdating, nabanggit ni Aling Iska ang isang kakaibang kwento. Sinabi ni Aling Iska na may lumalapit na panganib sa baryo nila, isang aswang na naghahanap ng mga tao upang gawing pagkain, isang nilalang na may kakayahang manira ng buhay at magdulot ng takot sa buong komunidad. Hindi na tayo ligtas, Mang Andres, sabi ni Aling Iska, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Kailangan natin ng tulong, hindi ko kaya itong gawin mag-isa. Kahit si Aling Iska ay may mga kakayahang hindi kayang unawain ng iba, naramdaman niyang hindi sapat ang kanyang lakas upang labanan ang isang nilalang na malakas at puno ng kasamaan. Kaya't napagdesisyonan nilang humingi ng tulong kay Gabriel, isang kilalang albularyo na may natatanging mga kakayahan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sila'y nagtipon upang magplano kung paano lalabanan ang banta ng dilim na paparating. Bago pa man nila masimulan ang kanilang plano, nagkaroon ng isang hindi inaasahang pangyayari.
Isang gabi, habang naglalakad sila sa kabubatan patungo sa isang sagradong lugar upang magsagawa ng ritual, nakaramdam sila ng matinding lamig. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, tila lumalalim ang kadiliman sa kanilang paligid. At sa kabila ng lahat ng iyon, narinig nilang muling sumigaw ang hangin ng isang pangalan. Ang pangalan ni Mang Andres. Tumigil sila sa paglakad at tiningnan ang isa't isa. "Ito na ba?" tanong ni Aling Iska na may takot sa mga mata. Ngunit bago pa sila makapagsalita, isang malalim na tinig mula sa dilim ang sumagot, "Hindi pa kayo handa." At sa pag-usbong ng tinig na iyon, nagsimulang magbago ang kanilang mundo. Ang mga anino ay nagbigay daan sa isang mas madilim na puwersa, na handang sirain ang lahat ng kanilang pinapahalagahan. Sa kabila ng lahat ng mga kakaibang pangyayari, hindi pa rin maitatanggi ni Mang Andres na ang pinakamatinding kalaban na kinahaharap niya ay hindi ang mga aswang o ang mga nilalang mula sa dilim, kundi ang kanyang sariling nakaraan. Isang nakaraan na puno ng sakit, hiwaga, at lihim na sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap ay patuloy na humahabol sa kanya. Lumaki si Mang Andres sa isang pook na tinatawag nilang Ikundiman, isang baryo na pinagmulan ng marami sa mga kwento ng kababalaghan. Ngunit may isa siyang lihim na hindi alam ng karamihan, ang kanyang pamilya ay may malalim na koneksyon sa mga nilalang ng dilim. Ang kanyang lolo, si Mang Tano, ay isang kilalang mangukit ng mga kahoy na may kakaibang kakayahan. Ngunit hindi ito isang simpleng kakayahan. Si Mang Tano, ayon sa mga kwento, ay may kakayahang magpatawag ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang kanyang mga ukit ay hindi lamang mga dekorasyon, kundi mayroong mga espiritu at puwersa ng kalikasan na nakatago sa bawat piraso. Ngunit isang araw, nawalan ng ulirat si Mang Tano, at nag-disappeared siya ng walang kalat-kalat na bakas. Si Mang Andres, bata pa noon, ay hindi naintindihan ang mga nangyari. Ngunit madalas niyang marinig mula sa mga matatanda na ang kanyang lolo ay isang may-ari ng lihim na koneksyon sa mga aswang at sa masamang espiritu. Kahit na wala na si Mang Tano, ang takot na dulot ng kanyang mga gawain ay nanatili sa pamilya ni Mang Andres. At ngayon, sa bawat hakbang ni Mang Andres, ang mga anino ng kanyang lolo at ng kanilang pamilya ay muling bumangon. Kaya't walang katiyakan kung ano ang magiging kapalaran niya. Ang mga aswang na kanyang kinakaharap ay tila may isang malupit na layunin na bumalik sa mga naiwang mga kaugnayan ng kanilang pamilya. Ang mga pagbabago sa buhay ni Mang Andres ay nagsimulang lumala matapos ang insidente sa kabubatan. Pagbalik nila mula sa ritual, napansin ni Mang Andres na ang lahat ng tao sa baryo ay tila nag-iwas sa kanya. Pati ang kanyang pamilya, ang asawa niyang si Aling Marta, at ang kanilang anak na si Pilo, ay nagkaroon ng distansya. Hindi na sila tulad ng dati, parang may iniiwasan silang hindi kayang ipaliwanag. Si Aling Marta ay hindi na kasing bait ng dati, at si Pilo ay hindi na parang batang masayahin. Isang hapon, habang si Mang Andres ay naglalakad sa tabi ng ilog, nagulat siya nang bigla siyang tinawag ng isang pamilyar na tinig. Si Aling Iska. "Mang Andres, nandito ako," sabi nito sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niyang may isang nilalang na nakatayo sa ilalim ng isang punong balete. Isang diwata na may malabughaw na mata at tila kumikinang na buhok. "Bakit ikaw?" tanong ni Mang Andres, puno ng pagkabigla. "Ang pangalan ko ay Alon, ang diwata ng kabubatan at ilog. Binabantayan ko ang mga lugar na nakatali sa mga lumang alamat. Hindi na maitatago pa, Mang Andres. Ang hinihiling mong tulong, hindi mo na matatakasan," sagot ng diwata. Ang boses niya ay umaabot hanggang kaluluwa.
Dahil sa takot at kalituhan, hindi malaman ni Mang Andres kung paano tutugon. Pero si Alon ay nagpatuloy. May isang madilim na puwersa na nagbabalik, isang aswang na matagal nang nalimutan. Ito ang nilalang na tumutukso sa iyong pamilya. Ito ang dahilan kung bakit kayo iniwasan ng iyong mga mahal sa buhay. Ipinanganak ka sa isang pamilya na may malupit na kapalaran. Sa iyong dugo nakatago ang lihim ng isang kapangyarihan, isang mutya na magpapahintulot sa iyong labanan ang lumalapit na dilim. Dahil sa sinabi ng diwata, nagsimulang magbago ang pananaw ni Mang Andres. Ngunit sa kabila ng mga pahayag ni Alon, hindi pa rin siya makapaniwala na siya ay may mga ganitong kakayahan. Hindi siya handa sa lahat ng ito. Hindi ko kayang maging ganito. Hindi ko ito pinili. Ako'y isang magsasaka lamang, hindi isang bayani, sabi ni Mang Andres, ang tinig ay puno ng panghihina. Subalit ang diwata ay may inihandang isang bagay na magpapaalala sa kanya ng kanyang pinagmulan, isang makapangyarihang kabibe, ang bingwit ng bagyong malamig. Ipinakita ito ni Alon kay Mang Andres, at nang hawakan ito, ramdam ni Mang Andres ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. Ang kabibe ay hindi isang ordinaryong alahas. Ito ay may kapangyarihang magpapalakas sa kanya tuwing siya ay naglalaban, ngunit sa bawat paggamit nito, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay magiging nakatali sa madilim na puwersang tinutukoy ni Alon. Nasa iyo na ang kapangyarihan, Mang Andres. Ngunit tandaan mo may mga sakripisyo. Kung hindi mo tatanggapin ang iyong tadhana, ang kaligtasan ng iyong pamilya ay mawawala, paalala ng diwata. Magkahalong galit at takot ang naramdaman ni Mang Andres. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng ito, at patuloy na binanggit ang mga saloobin sa kanyang utak. Gusto niyang umiwas, ngunit alam niyang hindi na siya makakabalik sa dating buhay. Nasa punto siya ng kanyang buhay kung saan kailangan niyang pumili, tanggapin ang sarili niyang kapalaran o ipagwalang bahala ito at harapin ang isang madilim na bukas na walang katiyakan. Ngunit ang tanong ay, may sapat ba siyang lakas upang labanan ang nilalang na nagsimula ng magbanta sa kanilang baryo? Hatingabi na at ang hangin ay muling humihip ng malakas. Ang isang malupit na puwersa ay patuloy na gumagapang, naghihintay na pumasok sa kanilang mundo. Bawat gabi, habang ang mga mata ni Mang Andres ay pumipikit, ang kanyang isipan ay patuloy na naglalakbay sa mga magulong alon ng kanyang nakaraan. Isang nakaraan na puno ng sugat, hindi lamang mula sa mga aswang at kababalaghan na bumabalot sa kanyang buhay, kundi mula sa pinakamalupit na uri ng sakit, ang pagsuway at pag-iwan ng mga taong kanyang iniintindi. Bago ang lahat ng ito, si Mang Andres ay isang simpleng ama at asawa. Ang buhay nila ni Aling Marta at ni Pilo ay puno ng pag-asa. Ngunit, ilang taon na ang nakalipas, nagbago ang lahat. Si Aling Marta, na dating puno ng pagmamahal, ay nagsimulang lumayo. Hindi siya nauunawaan ni Mang Andres. Tila may bagay siyang itinatagong lihim na hindi niya kayang ipaliwanag. May mga gabing umuwi siya mula sa mga gawain sa bukid na tahimik at malamig ang mga mata. Nang hindi na ito mapigilan ni Mang Andres, lumapit siya sa asawa at nagtanong, ngunit ang tanging natanggap niyang sagot ay ang tahimik na pagluha ni Aling Marta. Hindi ko na kayang magpatuloy, Andres, saad ni Aling Marta, ang tinig ay puno ng hinagpis. May mga bagay na hindi ko na kayang itago. May mga bagay na hindi ko na kayang ipaliwanag. Alam ko, nasaktan kita. Ngunit hindi ko na kayang itago ang mga lihim na nagsisimula ng bumangon sa ating pamilya. Sa mga salitang iyon, parang isang malaking pader ang bumangon sa pagitan nila.
Hindi na siya makausap, hindi na siya matulungan. Pakiramdam ni Mang Andres ay iniwan siya ng kanyang pinakamahal na tao. Masakit. Tila ba ang mundo niya ay nagkolapse sa isang iglap? Ang malupit na pagsubok na iyon ay bumasag sa kanyang loob at nag-iwan ng isang sugat na hindi madaling maghilom. Minsan, kapag nag-isa siya, naiisip niyang iniwan siya ng kanyang asawa dahil sa mga lihim na hindi niya kayang tanggapin. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng ito, may naglalaro sa isip ni Mang Andres, isang tanong. Pwede bang magpatuloy sa laban kung ang sarili mong pamilya ay nagsimulang magduda at umiwas sa iyo? Kaya, habang ang mga puwersa ng dilim ay patuloy na gumugol sa kanyang paligid, si Mang Andres ay hindi lamang nakikipaglaban sa mga aswang at mga nilalang na gustong sirain siya, kundi pati na rin ang kanyang mga sariling demonyo, ang kanyang galit, ang kanyang kalungkutan, at ang mga hindi masabi na saloobin na nagtulak sa kanya sa puntong ito ng takot at kalituhan. Sa kabila ng lahat ng mga pagdududa, hindi siya pwedeng umatras. Kung titignan mo ang mga mata ni Mang Andres ngayon, makikita mo ang takot ng isang tao na hindi alam kung saan patungo ang landas na tinatahak niya, ngunit may isang matinding pakiramdam ng pananagutan sa kanyang mga mahal sa buhay na hindi niya kayang iwanan. Hindi ko kayang maging taksil, bulong niya sa sarili, habang ang hangin ay humihip ng malupit sa kanyang mukha. Hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Subalit, sa tuwing mag-isa siya sa gabi, nagsisimula na siyang makarinig ng mga kakaibang tunog mula sa dilim, mga yapak na malalim, mga huni ng ibon na tila may kasunod na kakaibang sigaw. Minsan, kahit sa kanyang pagpasok sa kanilang kubo, may mga anino sa gilid ng kanyang mata, mga anyo ng nilalang na hindi kayang tuklasin ng kanyang paningin. Hindi siya sigurado kung ito ay mula sa mga aswang o ang nagbabalik na galit ng kanyang nakaraan. Ngunit sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay papalapit ang dilim sa kanya. Isang gabi, nang umuwi siya mula sa isang misyon na ibinigay ni Alon, ang diwata ng kagubatan, may natagpuan siyang kakaibang bagay sa harap ng kanilang bahay. Isang itim na pusa, ang mga mata nito ay kumikislap ng malabughaw na liwanag. Nakatingin lamang ito sa kanya, at sa bawat sandali ng katahimikan, pakiramdam ni Mang Andres ay parang may mas malalim na kahulugan ang hitsura ng pusa. Nang tinignan niya ito, sumik ang mga kabaligtaran na alon ng takot at mga alaala ng kanyang nakaraan. Kasama ng pusa, tila may nagmamasid sa kanya. Tinutukso siya ng mga anino mula sa dilim. Pwede bang ito ang aswang na sinasabi ni Alon? Tanong ni Mang Andres sa sarili. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, nagdilim ang paligid. Ang mga anino ay nagsimulang lumapit sa kanya. At biglang, isang malamig na tinig ang bumulong mula sa dilim. Wala ka ng takas, Mang Andres. Ang iyong pamilya ay sa akin na. Sila'y magiging saksi sa iyong pagkatalo. Nagpupumigla si Mang Andres, ngunit wala siyang magawa. Ang takot na dulot ng mga anino ay nagsimula nang mag-penetrate sa kanyang isipan, at siya ay naguguluhan kung saan mag-umpisa ang laban. Ang mga alaala ng sakit ng kanyang pamilya, ng kanyang pagkatalo, ay muling bumangon sa kanyang harapan. Tumanggi siya, naglaban, ngunit siya'y nanghihina, at ang mga puwersa ng dilim ay tila lumalakas. Habang nararamdaman ni Mang Andres ang unti-unting pag-aalipin ng dilim, ang mga mata ng pusa ay kumikislap muli, isang matalim na tingin, at doon, biglang dumating si Alon. Ang diwata ng kagubatan, sa kabila ng lahat ng takot na nararamdaman ni Mang Andres, ay lumutang mula sa dilim, at tumayo sa kanyang harapan. Huwag mong hayaan na ang takot ay magpataw sa iyong puso, sabi ni Alon,
ang kanyang boses ay isang tahimik na apela, ngunit puno ng lakas. Ang iyong laban ay hindi lang laban sa mga aswang. Ang laban mo ay laban sa iyong sariling takot. Hindi mo pwedeng talikuran ang iyong tadhana. Ngunit bago pa man makuha ni Mang Andres ang lakas na kailangan niyang harapin ang puwersa ng dilim, ang pusa ay nagsimulang magbago ng anyo, nagiging isang mas matinding anyo ng aswang na nagpakita ng sarili. Dumating na ang oras ng desisyon. Ang mga araw ay dumaan, ngunit ang takot ni Mang Andres ay patuloy na lumalim. Ang mga anino sa kanyang paligid ay hindi na lamang isang larong takot. Mayroon ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag, mga tunog sa kalagitnaan ng gabi, mga hilo-hilo, at mga matang nakatingin mula sa dilim. Hindi lamang siya ang nakakaranas ng mga ito, pati si Aling Iska, at ang iba pang mga tao sa baryo ay nagsimulang magsabi ng mga kakaibang kwento. Ang mga kabayo sa mga bukid ay takot na takot, ang mga hayop ay hindi mapakali, at ang buong baryo ay tila nagiging mas mailap at tahimik. Lahat ng ito ay tanda na ang kanilang kalaban ay malapit na. Hindi na natin kayang takasan ito, Andres, sabi ni Aling Iska isang gabi habang nag-uusap sila sa ilalim ng puno ng balete. Ang mga bituin ay tinatabunan ng makapal na ulap at ang hangin ay malamig na parang may anino ng kasamaan sa bawat paghangin. Ang aswang na tinutukoy ko, hindi lang basta isang nilalang. Isa itong nilalang na may kakayahang magtago sa mga mata ng sinuman. Isang puwersa ng dilim na matagal nang nawawala, ngunit ngayon muling nagbabalik upang maghiganti. Aling Iska, hindi ko na kayang makita ang pamilya ko na muling magdusa, sagot ni Mang Andres, ang tinig ay puno ng sakit at takot. Pero may mga bagay pa akong hindi maintindihan. Hindi ko alam kung kaya ko itong tapusin. Kung matutulungan ko ang pamilya ko. Bawat tao may mga takot na kailangang harapin, Andres, sabi ni Aling Iska. Pero tandaan mo, hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Hindi ang lakas lamang ng katawan ang kailangan. Ang lakas ng loob, ng pananampalataya, at ang kakayahang magpatawad sa ating sarili ang siyang magdadala sa atin. Ang mga salitang iyon ay hindi nakatulong sa takot na nararamdaman ni Mang Andres. Kahit na alam niyang tama si Aling Iska, may isang bahagi ng kanyang puso na puno ng duda. Paano siya makakatagal laban sa isang nilalang na may ganitong lakas? Paano kung ang mga sakit ng nakaraan, ang mga sugat mula sa kanyang pamilya, ang maging sanhi ng kanyang pagkatalo? Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya't nagpatuloy ang kanilang paghahanda. Si Aling Iska ay nagtuturo ng mga sinaunang ritual ng proteksyon, habang si Mang Andres ay pinapagana ang kanyang katawan upang maging handa sa labanan. Nagsanib sila kay Gabriel, ang albularyo, upang matutunan ang mga pamamaraan upang maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa malupit na kapangyarihan ng aswang. Nagtipon sila ng mga gamit na maaari nilang gamitin, tulad ng mga halamang gamot, mga mutya, at mga simbolo ng proteksyon. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsasanay, hindi pa rin nila matanggal ang takot na nananalaytay sa kanilang mga puso. Ang mga senyales ng aswang ay dumating ng mas mabilis at mas malupit. Isang gabi, habang si Mang Andres ay naglalakad pauwi mula sa isang misyon, nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa kanyang paligid. Ang hangin ay naging malamig, at ang mga anino sa paligid ay parang gumagalaw, nagsusunod-sunod na tila may sumusunod sa kanya. Naramdaman niyang may mga mata na nakatingin mula sa dilim. Sa kanyang paggapo sa isang madilim na kanto, may narinig siyang kaluskos mula sa isang mataas na puno. Tumigil siya at naghintay.
Bigla, isang itim na anino ang dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo, mabilis at tahimik, parang isang anino ng kamatayan na dumadaan sa kaharian ng dilim. Tumakbo siya palayo, at habang siya'y nagmamadali, narinig niyang may mga kakaibang tunog, parang mga boses mula sa malayo, mga hinaing na hindi matukoy. Nang lingunin niya ang paligid, may nakita siyang mga mata mula sa dilim, kumikislap na parang mga alitaptap, ngunit may kakaibang pagkasilaw. Tila ba may mga hindi kayang matukoy na mata na nagmamasid sa kanya? Sa mga sumunod na araw, ang mga pangyayaring ito ay naging mas matindi. Ang mga hayop sa baryo ay tumatanggi ng magpakita sa araw. Ang mga tao, na dati ay magkakasama sa mga pista, ay nagsimulang magtago sa kanilang mga tahanan, takot na makatagpo ng hindi nakikita. At si Mang Andres, kahit na magkasama sila ni Aling Iska, ay patuloy na kinakalaban ang kanyang mga sariling takot. Isang gabi, nagdesisyon silang magtungo sa isang sagradong lugar upang magsagawa ng isang ritual. Inilabas nila ang mga gamit na kanilang inihanda, ang kabibe, mga halaman, at ang mga ritual ng proteksyon. Habang si Aling Iska ay nagsasalita ng mga sinaunang salita, naramdaman ni Mang Andres na parang ang hangin ay tila may kabigatan. Bigla, ang paligid ay nagbago, parang may mga puwersang humahapil sa kanilang mga katawan, humihigop sa kanilang lakas. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay daan sa dilim na kumugli sa kanilang paligid. Dahil dito, maghanda ka na, Mang Andres, wika ni Aling Iska, ang boses ay puno ng kabang. Hindi na natin kayang iwasan pa ang dilim na ito. Sa kalagitnaan ng ritual, isang malupit na tunog ang sumabog mula sa dilim. Isang malakas na puwersa ang dumaan, nagdulot ng malalakas na tunog na tila naglalabas ng hangin mula sa bawat sulok. At bago pa nila magawa ang susunod na hakbang, naramdaman ni Mang Andres ang isang malamig na hangin sa kanyang batok. At isang tinig ang bumangon mula sa dilim. Wala kayong laban sa akin. Sa mga salitang iyon, si Mang Andres at Aling Iska ay nagharap sa isang malupit na katotohanan, ang aswang na kanilang kinatatakutan ay hindi na matitinan. Habang patuloy na umiikot ang mga kaganapan sa buhay ni Mang Andres, nagsimula na siyang maramdaman ang matinding pagkabigo sa kanyang puso. Ang mga aswang na tinutugis nila ay hindi lang basta mga nilalang na nagpapahirap sa kanya, ang mga ito ay tila bahagi ng isang mas malalim na plano, isang uri ng sumpa na tumatakbo sa kanilang pamilya, at posibleng pati sa buong baryo. Ang kalaban na kanilang hinaharap ay hindi na isang simpleng nilalang ng dilim, ito ay isang malupit na puwersa na may kinalaman sa mga nakatagong lihim mula sa nakaraan. Isang araw, habang naglalakad sila ni Aling Iska sa kakahuyan, upang maghanap ng mga halamang gamot, napansin ni Mang Andres na ang kanyang kaibigan ay tila may tinatago. Hindi na siya makapaniwala sa kanyang nakikita, si Aling Iska na dati matapang at tapat, ay nagiging mainat at nagtatago ng mga bagay mula sa kanya. Lahat ng mga tanong ni Mang Andres ay palaging sinasagot ni Aling Iska ng mga maiwasang sagot o pagpapanggap na walang nangyayari. Ngunit, sa bawat pagdaan ng mga araw, lalo niyang nararamdaman na may isang bagay na hindi ipinapaliwanag ni Aling Iska sa kanya. Isang gabi, habang abala sila sa paghahanda para sa susunod na ritual, nagtanong si Mang Andres. Aling Iska, may tinatago ka bang lihim mula sa akin? Ang kanyang tinig ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at galit. Hindi ko na kayang maghintay pa, pati ikaw, mukhang may mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag sa akin. Si Aling Iska ay tumahimik ng saglit, at ang kanyang mga mata ay naglakbay sa dilim ng gabi.
Nakita ni Mang Andres ang biglaang pag-iling ng kanyang ulo, parang nag-aalangan. "Wala akong itinatago sa iyo, Andres," sabi ni Aling Iska, ngunit ang kanyang boses ay may bakas ng pangangatal. "Ang ating laban ay mahirap at puno ng lihim. Ang mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag ay may kinalaman sa ating tadhana at sa iyong nakaraan." Nagpatuloy si Mang Andres sa pagtatanong, ngunit sa bawat sagot ni Aling Iska, ang puso niya ay nagiging mas mabigat. Hanggang sa isang gabi, isang bagong lihim ang nagbukas sa harapan nila. Naglakad sila sa isang madilim na daanan patungo sa isang abandonadong kubo sa gilid ng kagubatan. Ang kubo na ito ay sinasabing isang lugar ng mga albularyo at mga mangkukulam noong nakaraan. Naririnig ni Mang Andres ang mga kwento mula sa matatanda na mayroong mga mangkukulam dito na gumawa ng kasunduan sa mga aswang upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Habang papalapit sila sa kubo, nagsimula ng magbago ang hangin. Ang malamig na simoy ay nagiging mas matindi, at isang mabigat na pakiramdam ang humalili sa kanilang paligid. "Tandaan mo, Andres," sabi ni Aling Iska, "ang tinig ay seryoso at puno ng babala, dito mo malalaman ang mga sagot. Ang mga bagay na itinago ko sa iyo ay magpapaliwanag sa lahat." Naglakad sila papasok sa kubo, at sa loob, natagpuan nila ang isang sinaunang altar na puno ng mga kandila at ritual na gamit. Dito, sa ilalim ng isang malaking kahoy na imahe ng diwata, inilabas ni Aling Iska ang isang maliit na kahon. Mabilis niyang binuksan ito, at nakita ni Mang Andres ang isang makintab na mutya na may kakaibang simbolo sa ibabaw, isang simbolo na hindi niya pa nakita sa buong buhay niya. Ang mga mata ng mutya ay kumikislap, at ang enerhiya na bumangon mula dito ay nagbigay ng takot sa kanyang puso. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Mang Andres, ang tinig ay puno ng pangangatal. "Bakit mo itinagong ito sa akin?" Si Aling Iska ay tumingin sa kanya ng masakit, at sa isang huling paghinga, nagbukas siya ng lihim na matagal na niyang itinatago. "Andres, ang mutyang ito ay may kaugnayan sa iyong pamilya. Sa iyong mga ninuno. Ikaw ay hindi lang basta isang ordinaryong tao na ipinanganak sa isang simpleng buhay. Ang iyong dugo, ang iyong pamilya, ay may koneksyon sa mga nilalang ng dilim, ang mga aswang." Bigla, parang bumagsak ang lahat ng piraso ng palaisipan sa isip ni Mang Andres. Ang matagal na niyang nararamdamang hindi maipaliwanag na takot, ang mga lihim ng kanyang asawa, ang misteryosong puwersa na gumugulo sa kanila, ay naugnay sa isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Ang kanyang pamilya ay may nakatagong kasaysayan na nag-ugnay sa kanila sa mga aswang. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ito. "Tama ba ang ginagawa ko?" tanong ni Mang Andres, ang mata ay punong-puno ng takot at kalituhan. "Kung ang aking pamilya ay may kinalaman sa mga aswang, paano ko malalabanan ito?" "Hindi mo ito kailangang labanan mag-isa," sagot ni Aling Iska, ang tinig ay may halong lungkot. "Ang mutyang ito ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang labanan ang dilim na nag-ugnay sa iyong lahi. Ngunit, hindi mo rin kayang itago ang katotohanan na may bahagi ka ng dilim sa iyong dugo." Hindi alam ni Mang Andres kung paano haharapin ang mga sagot na natanggap niya. Isang lihim na matagal na nakatago mula sa kanya ay muling nabuhay, at ngayon, ang tadhana na sa kanya ay nagiging mas komplikado. Hindi lang siya nakikipaglaban sa mga aswang, nakikipaglaban siya sa sarili niyang dugo, sa kanyang mga ninuno na may kasaysayan ng mga nilalang ng dilim. Habang lumalapit ang dilim, nagsimula ng magbago ang mga bagay sa kanilang paligid. Ang mga huni ng ibon ay nagiging mas malakas,
ang mga anino sa kabubatan ay parang naglalakad patungo sa kanilang direksyon. Ang mga mata ng aswang ay muling kumikislap sa dilim, at alam ni Mang Andres na ang laban ay hindi pa tapos, mas malupit, mas madilim, at mas personal na ang magiging labanan. Sumik ang araw ng kanilang huling laban, ngunit ang kalangitan ay walang liwanag. Ang buong baryo ay nakapanginilabot, punong-puno ng mga alingaungaw at tahimik na takot. Ang mga tao ay nagkubli sa kanilang mga bahay, nakatingin sa mga ulap na tinatangay ng hangin, na para bang may alam silang lahat na hindi kayang ipaliwanag. Si Mang Andres, kasama si Aling Iska, ay naglakad patungo sa gitna ng kagubatan, kung saan nagtatago ang matinding puwersa ng dilim, ang aswang na matagal na nilang tinutugis. Sa bawat hakbang na tinatahak nila, ramdam nila ang bigat ng kaganapan. Si Mang Andres ay puno ng kalituhan at takot. Ang mga anino sa paligid nila ay parang may buhay, nagsisiksikan at sumusunod, nagsusundot sa kanilang mga likuran. Ang mga mata ng mga nilalang mula sa dilim ay muling kumikislap, tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumalakay. Sa dibdib ni Mang Andres, naramdaman niyang ang takot ay tila sumasabog sa bawat paghinga niya. Ngunit hindi niya ito kayang takasan. Sa kabila ng lahat ng mga duda at takot, isang bagay ang malinaw sa kanya, kailangan niyang labanan ang dilim na ito, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya at sa buong baryo. Handa ka na ba? Tanong ni Aling Iska habang nakatayo sa tabi ni Mang Andres. Ang kanyang boses ay puno ng kabang, ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi madali ang laban na ito. Ang aswang na ito may kalakip na sumpa. Hindi ito basta-basta matatalo. Hindi ko alam kung kaya ko, sagot ni Mang Andres, ang kanyang tinig ay puno ng kabiguan. Pero kailangan ko itong gawin. Hindi ko na kayang makita ang mga tao ko na magdusa pa. Hindi ko kayang mawalan sila. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at sa bawat hakbang, ang dilim ay nagiging mas matindi. Nagdatingan ang mga anino mula sa kabubatan, mga mata na kumikislap sa dilim, at isang malupit na tinig ang umabot sa kanilang mga tainga. Isang malalim na boses na puno ng galit at puot. Nandyan na kayo, ang boses ng aswang, malalim at makahulugan. Wala kayong takas. Walang sinuman ang makakaligtas sa aking kapangyarihan. Isang malamig na hangin ang dumaan, at sa isang iglap, isang malaking anino ang sumik sa gitna ng dilim. Isang nilalang, kalahating tao, kalahating hayop, ang tumambad sa harap nila. Ang mata ng aswang ay kumikislap ng pula, at ang katawan nito ay puno ng mga sugat, tanda ng matagal na pakikibaka sa kalikasan at sa oras. Ang mga pangil nito ay parang mga pangil ng isang mabagsik na hayop, at ang mga kamay ay puno ng mga kuko na parang matutulis na pangil. Ngunit sa kabila ng takot na sumik sa kanyang puso, hindi umatras si Mang Andres. Naramdaman niyang ang lakas ng kanyang mga ninuno ay nagising sa kanyang katawan. Ang mutyang ibinigay ni Aling Iska sa kanya ay nagmingning, at tila nagbigay ito ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Naramdaman niyang ang dugo ng kanyang mga ninuno, ang kanilang kalakasan, ang kanilang kabayanihan, ay dumadaloy sa kanyang katawan. Kaya't nagsimula siyang lumapit sa aswang. Ang laban ay nagsimula ng mag-alab. Si Mang Andres ay gumamit ng mga ritual na tinuruan ni Aling Iska, at mga halamang gamot na nakuha nila sa kabubatan. Ang mga simbolo ng proteksyon ay pumapailan lang sa hangin, nagiging kumikislap na liwanag sa paligid nila. Ang aswang ay patuloy na umatake. Ang mga pangil nito ay tumama sa hangin, sumabog sa paligid,
Ngunit ang mga ritual na ginamit ni Mang Andres ay nagsilbing proteksyon sa kanya. Subalit, sa kabila ng mga pagsisikap na ito, hindi pa rin nawawala ang takot na umaabot sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Habang patuloy ang laban, naramdaman niyang may nawawala sa kanya. Ang sakit ng nakaraan, ang pagkawala ng pamilya, ang mga sugat sa kanyang puso, ay naging pahirap sa kanya. May mga pagkakataong nalamigan siya, at ang mga boses ng mga nawawalang mahal sa buhay ay bumalik sa kanyang isipan, na naglalaman ng mga tanong, paano kung ito ang katapusan? Paano kung hindi ako makaligtas? Isang malupit na hampas ng pangil ang dumaan kay Mang Andres, at siya ay nahulog sa lupa. Ang mga mata ng aswang ay kumikislap ng kasiyahan. Wala ka ng pag-asa, sabi ng aswang. Ang iyong pagnanais na maging bayani ay wala ng halaga sa aking kapangyarihan. Ngunit, sa kabila ng lahat, naramdaman ni Mang Andres ang lakas mula sa loob. Naramdaman niyang may isang bagay na mas malakas sa takot, ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Hindi ko kayo tatalikuran, ang bulong niya, ang mga labi ay gumagalaw sa harap ng aswang. Sa kabila ng pagkatalo, ang kanyang puso ay naglalaman ng matinding determinasyon. Isang malakas na sigaw ang umabot mula sa kanyang dibdib, at ang mutya sa kanyang kamay ay nagniningning ng matinding liwanag. Sa isang iglap, ang lahat ng puwersa ng dilim ay tila napawi. Ang aswang ay napaatras, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago, ang mga pangil ay naglaho, at ang halimaw ay naging isa na lamang anino sa kalangitan. Ngunit sa huling sandali, bago tuluyang mawala, ang aswang ay sumabog ng isang malakas na tunog, at ang dilim ay bumangon muli. Ang katawan ni Mang Andres ay nahulog sa lupa, ang lahat ng lakas ay tila nauubos sa kanya. Hindi ito tapos, ang huling bulong ng aswang bago tuluyang maglaho sa dilim. Si Aling Iska ay mabilis na tumakbo sa kanya. Andres, huwag mong hayaan na magtagumpay ang dilim. Ang kanyang mga kamay ay nagpatuloy sa pagsasagawa ng mga ritual na magbibigay buhay sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang magsara ang mga mata ni Mang Andres, nakaramdam siya ng isang kakaibang liwanag na dumaan sa kanyang puso. Ang katapusan ba ng laban ay siya ring simula ng isang bagong pag-asa. Ang katawan ni Mang Andres ay unti-unting naging malamig, at ang mga mata niyang halos ipikit na ay naglalaman ng isang matinding kalungkutan. Laban sa kanyang kalooban, naramdaman niyang nahulog siya sa isang walang katapusang pagkatalo. Ngunit, sa kabila ng lahat ng pagkatalo at sakit na kanyang dinanas, naramdaman niyang may nagbago. Hindi pa natatapos ang laban, hindi pa siya nawawala sa kanyang misyon. Si Aling Iska, na halos mawala ng pag-asa, ay patuloy na nagdasal, naglalapat ng mga ritual sa katawan ni Mang Andres. Ang mga hininga niyang mabigat at puno ng sakit ay nagsisilbing gabay upang muling bumangon si Mang Andres. Ang mutya na dati kumikislap ng matinding liwanag ay nagsimulang magbago. Ito na ang simula ng tunay na pagtatapos. Hindi mo pa pwedeng bitawan, Andres, ang boses ni Aling Iska ay may halong pighati at pag-asa. Ang sakripisyo mo ay hindi nauubos. Ang iyong tapang ay higit pa sa mga anino ng nakaraan. Ang mundong ito ay nangangailangan ng higit pa sa isang bayani. Kailangan nila ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng pagsubok, si Mang Andres ay hindi na makabangon pa. Ang kanyang mga sugat ay malalim at ang katawan ay tila hinubos na ng lahat ng lakas. Patawarin mo ako, Aling Iska, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pasasalamat. Hindi ko na kayang ituloy pa ang laban. Hindi ko na kayang maging bayani.
Si Aling Iska ay nakatayo sa kanyang tabi, nakayuko, ngunit patuloy na nagdarasal. Alam niyang ang laban ni Mang Andres ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Walang isang tao ang maaaring magtagumpay ng mag-isa. Lahat sila ay may bahagi sa laban na iyon, at bawat sakripisyo ay may kabuluhan. Ang mga ulap sa kalangitan ay nagsimulang magbukas, at ang liwanag ng araw ay muling sumikat sa kanilang daan. Hindi man buo ang katawan ni Mang Andres, ang kanyang diwa at ang kanyang dedikasyon ay nagbigay ng bagong sigla sa buong baryo. Ang mga tao, na matagal nang nagkubli sa dilim, ay muling lumabas, at nagsimulang magtiwala sa pag-asa. Ang mga aswang, na kanina'y malupit at malupit, ay nagsimulang maglaho, nagbabalik sa mga anino ng nakaraan. Ngunit hindi ito ang wakas ng kanilang kwento. Si Mang Andres ay hindi na muling magigising, ngunit ang kanyang alaala ay patuloy na magbibigay gabay sa bawat hakbang ng mga tao sa baryo. Hindi lahat ay nagwawagi, pero ang pagkatalo ay may kalakip na halaga. Ang mga sakripisyo ay nagiging bahagi ng isang mas malalim na laban, isang laban para sa mas mataas na layunin kaysa sa sarili. Isang linggo ang lumipas, at ang buong baryo ay nagsama-sama upang mag-alay ng dasal at pagninilay para kay Mang Andres. Sa gitna ng mga dasal at mga saloobin, isang bata, na anak ng isang kaibigan ni Mang Andres, ang nagsalita. Si Mang Andres po ay isang bayani. Hindi natin siya makakalimutan. Kahit wala na siya, itutuloy ko ang laban para sa kanya. Ang bawat isa sa baryo ay nagsimulang magtakda ng mga bagong layunin. Ang buhay na tinahak ni Mang Andres ay nagsilbing gabay sa lahat. Hindi na lamang ang laban sa mga aswang ang kanilang nakamtan, kundi ang natutunan nilang hindi matitinag ang isang komunidad na nagmamahalan, nagtutulungan, at handang magsakripisyo para sa bawat isa. Si Aling Iska, na halos mawala ng pag-asa, ay nakatayo sa harap ng kubo na pinagtibay ni Mang Andres. May luha sa kanyang mata, ngunit isang ngiti ang sumik mula sa kanyang puso. "Salamat, Andres," bulong niya. "Pinili mong magtiis para sa lahat. Alam ko, sa bawat isa sa atin, may dalang kwento ng tapang at sakripisyo na magpapatuloy." Ang kwento ni Mang Andres ay nagbigay ng pag-asa, hindi lang sa mga tao sa baryo, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Ang pagkatalo niya ay hindi natapos sa dilim, sa halip, ito ay nagbigay liwanag sa buhay ng bawat isa. At sa kabila ng lahat ng sakit at sakripisyo, sa huling sandali ng kanyang buhay, may isang aral na hindi kailanman malilimutan ng lahat. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang laban o kung gaano kabigat ang mga pagsubok. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagkapanalo, kundi sa kung paano tayo bumangon at lumaban para sa mga mahal natin sa buhay. Ang tunay na bayani, sabi ni Aling Iska, habang ang mga mata ng buong baryo ay nagmamasid, ay hindi ang mga lumaban at nagtagumpay sa lahat ng laban. Ang tunay na bayani ay ang mga nagbigay ng sarili, ang nagpakita ng tapang, at ang nagbigay ng pag-asa kahit sa dilim. At sa mga huling sandali ng kwento, isang tahimik na hangin ang dumaan, at ang araw ay muling sumikat, bilang paalala na sa kabila ng lahat ng paghihirap, may liwanag na laging muling magbabalik. Ang tadhana ng bawat isa sa atin, ang bulong ni Aling Iska sa hangin, ay hindi pa tapos.